Ilang saglit pa natapos na rin ang mga dream houses ng housemates at nagtungo na sila sa garden area para magbahagi ng kanilang mga kwento. Dream na bahay ko talaga. Gusto ko lang maliit yung bahay ko lang. Ayoko ng malaking bahay kasi kailangan ko pang ng kasambahay para maglinis. Tamad ako maglinis talaga. Siguro kung buhay papatayo ako ng barbershop dahil yung bahay namin ganito pero may barbershop dito. Mahalaga sa akin magkaroon ng bahay dahil pangarap namin ni mama yon. Gusto ko siyang pauwi dito. Gusto ko kasama lahat yung pamilya ko. Yung nakatira sa taas, tita ko, kapatid ng tatay ko. Bali, lahat kami nakatira sa baba. 12 kami sa baba. Tulog. Isang kama lang. Pag may sira, kami pa yung umaayos ng tatay ko. Dalawa pa kami. Gusto ko yung sarili ko talaga yung pupukpok ng bahay para makita ng tatay ko na yung buong pawis ko talaga yung pinagawa ko ng bahay. 2 years old pa lang ako, broken family na kami. Ang daddy ko nag-Japan na OFW. Mami ko nagkaroon na ng sariling asawa. So lumaki ako na tumira sa tita, after sa tita, tumira sa tito, lola, lolo. So palipat-lipat kung saan bahay ako mapunta. Never kong naramdaman tumira sa nanay at tatay. Kaya yung nainggit ako sa'yo dahil na-advise ka ng tatay mo na never kong nasubukan. Hindi ko alam yung totoong pamilya. Ang daming nangyari, siyempre. Madali pa ako nung nasaktan. Kaya piling ko wala akong kakampi. Wala naman yung mga mami at daddy ko. Wala naman akong na-open up. Dito lang nakapag-open. Lumaki man ako nung walang ganun. Gumawa ako ng sarili kong pamilya. Kaya kung gagawa ako ng bahay at kung papalarin ako, gusto makapagpagawa ng worth 20 million na bahay. Ang bahay, siyempre, yan yung pinaka-safe na lugar para sa akin at para sa pamilya ko. Dito na rin yung magiging training ground ng mga anak ko kasi pangarap kong magpalaki ng mabuting anak. Magkakaroon na linaw na lahat ng dreams ko posibleng makuha. Hanggat buhay kami, pag-asa. Susunod! Pwede mo bang i-describe yung napupusuan mong babae na ititira mo sa dream house mo? Yung dream girl ko parang nitatanggapin lang din kung anong flaws ko tsaka yung mga ano naman maganda sa akin. Basta papayagan lang niya palagi, alagaan ko lang. Bahagi ni Edward. My house at the moment is in Germany. I always knew that whatever place I'd be staying in, when I grew up, I would want it to have some similarities to my house in Germany, because I've lived in that house my whole life. A home for me is, and it always will be, a sense of security you should have there. You should be able to walk into your own home and just be like, oh, okay, I can chill now. I don't have to worry about how people look at me. It's also a place where you can have memories. Sunod-sunod bahagi si Tanner. 2018, I moved out from my parents' house. Actually, I lived in dorms, and then I lived in an apartment with my brother for a little bit, and then I moved out, and then I started modeling. And I've moved around a lot since then. So really haven't had a stable house. Stability is not my thing. So onto my dream house. It's kind of easy to see. To me, it's not about the house itself. It's about the feel of the house. What's the point of having a dream house if you can't share it? Matapos magkwento tungkol sa kanilang tahanan, sunod na nagbahagi si Makoy tungkol sa kanyang dream house at mga pangarap na hinaharap. Yung bahay namin, nakatayo sa palengke talaga. Pagka baba nyo, kalsada siya pero panitindahan. Tapos si mami ko bababa ng kalsada. Pagbalik niya, may sinigang na kami kasi lahat gulay nandun. Yung future ng family ko, gusto ko ganitong bahay. Ako yung yayakap sa kanila. Ako yung magiging bahay nila. Kasi ako yung masaktan bago sila. Kasi gusto ko yung magtrabaho para sa kanila. May isa pang tanong. Pwede mo bang i-describe yung napupusuan mong babae na ititira mo sa dream house mo? Yung dream girl ko parang nitatanggapin lang din kung anong flaws ko tsaka yung mga ano naman maganda sa akin. Basta papayagan lang niya palagi, alagaan ko lang. Kaya tuloy. Yan. So yung bahay, kung saan ako nakatira ngayon, para sa apartment building na ang may-ari, yung mommy ko tsaka yung mga kapatid niya. So bali pinamana sa kanila nung lola ko. Then, eto na yung sa dream house ko. Siguro, ang peg niya yung concession. Dahil love ko yung PBB. Ever since talaga bata ako, mahilig na ako pumunta sa beach. Pag special occasions, doon kami nagse-celebrate. Kaya pag sa dream house ko, gusto ko by the beach talaga. Future family. Kasi only child ako. So gusto ko, hindi naman big family like 17 katulad ni Yong. Pero yung tama lang na may naririnig akong nagtatakbuhan kasi very quiet sa bahay namin. May upo na naman po si Makoy. Baka po sweet.
Susunod! I want to have a small house because once your house is big, you tend to part ways and you do your own thing. But when your house is small, you're forced to be with the people you love. Mamaya na yan sa PBB Lucky Season 7.